Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, may ebidensya ba si Barsaga kay Rason? Kasi sabi ni Barsaga, itong Kiko Barsaga, si Kung Miao, bribe daw, bribe, sinuhulan nitong bilyonaryo. Ang tawag nga nila, ultra bilyonaryo, kasi ito yung pinakamayaman sa Pilipinas ngayon. Tinalo na si Villar. Sinuhulan daw o bribe ni ultra bilyonaryo Enrique Rason ang mga kongresista. Lalo na yung mga miyembro daw ng NUP, National Unity Party, para suportahan si Romualdez sa pagka-speaker. Kumbaga gumasto si Enrique Rason ng pera, sarili niya, para ibigay sa mga kongresista para kapalit ng suporta kay Martin Romualdez sa pagka-speaker. Yun ang aligasyon nito ni Barsaga. Hindi natin alam kung may ebidensya siya sa ganyan. Pero sabi ni Barsaga, handa daw siyang harapin si Rason sa lahat ng korte daw. Saan pa daw na korte yan? Saan mang korte daw yan, handa daw siya dyan. The sooner daw, the better. Matindi rin tong si Barsaga nanghahamon. Ngayon, ang tanong, may ebidensya kaya si Barsaga kay Rason? Tungkol dun sa pagbabribe, ewan ko kung may ebidensya siya. Pero yung si Rason kasi, involved ba talaga si Rason sa politika? Actually, marami ng artikulong lumabas niyan. Kagabi diniscuss ko yan. Sabi ko, mayroon naman talagang mga artikulo na nagsasabi na si Rason ay nakikialam sa politika. Nagsusugal din sa politika. Nag-i-invest din sa politika. Kaya lang, may mga nag-react sa akin yan. May ebidensya ka ba, Attorney Enzo, ng sinasabi mo? Sabi ko, nabasa ko na yan, hindi ko lang na-ready ngayon. O ngayon, na-ready ko na yan. Mayroong mga yan. Sa Politico.com, naging article na yan. Sa patipon ni Congressman Dan Fernandez, kasi tatakbo noong plano niyang tumakbong gobernador ng Laguna, in UP yan si Dan Fernandez, in UP, National Unity Party. Ngayon, si Rason, isa yan sa inaasahan ni Dan Fernandez, tutulong sa kanya. Lalo na sa kanila sa NUP. Ngayon, inimbitahan yan si Rason. Nandun, umatin si Rason sa patipon ng NUP. Nag-o-taking ng mga bagong members ng NUP, yung National Unity Party. Umatin siya. Kaya nalilink yan si Rason na sa NUP, na itong NUP, si Rason ang nasa likod niyan. Kasi umatin siya doon sa o-taking ng mga new members. Siyempre, si Rason, sa part niya, kung ayaw niyang malink sa politika, ayaw niyang maakusahan na siya ay may link sa politika, hindi dapat siya attend doon. Pero siyempre, ang sabi niya naman, attend lang naman siya doon. Hindi naman daw siya sa politika. Ayaw niya rin na, bahala daw ang politiko dyan. Pero mahirap kasing maniwalaan kasi nandun ka sa o-taking ng mga officials ng NUP o mga bagong members ng NUP. Alam mo naman political activity yon o nandun ka. Di pag-iisipan ka talaga na ikaw ang nasa likod ng NUP. Hindi naman siya ordinaryong tao, bilyonaryo siya. At sa iba pang mga pagtitipo ng NUP, nandun si Rason. Kaya nalilink siya dyan sa NUP. Hindi ba ano yan? Mayroon ba talagang mga ang mga negosyante, mga bilyonaryo, nakikialam sa politika? Hindi naman yan yung pakikialam na papakialaman nila ang gobyerno. Hindi naman ganyan. Pero siyempre, kapag negosyante ka, kailangan maprotektahan ang negosyo mo. Pangalawa, kailangan maganda, mapaboran ang negosyo mo. Halimbawa, yung kontrata sa NAIA, nagbibiding dyan ang mga negosyante. Siyempre, kung malakas ka sa gobyerno, pwedeng mapaboran ka niyan. Di ba? Yung mga, halimbawa, may mga proyekto ka, solar power, gusto mo na magbukas ka ng solar business sa Laguna, ay kailangan
maimpluwensya ka sa politika rin. Kasi kailangan niyan aprubahan niya ng Department of Energy, kailangan niyang aprubahan ng gobernador. O paano maaprubahan yung proyekto mo na yan kung ikaw si Abuetis, kung ikaw si Rason, kung ikaw si Ramon Ang? Kailangan mo connection sa gobyerno. Kailangan mo may tagalakad sa iyo sa gobyerno. Hindi naman tingnan niyo si Leandro Libeste. Maibibigay ba sa kanya yung solar industry, yung prangkesa ng negosyo niya sa solar? Paano nabigay sa kanya yon? Connection ng mother niya. Oh, connection kay Duterte. O di ba napirmahan kay Duterte yan noong 2019? Ganyan din yan sila Rason. Ganyan din yan sila Ramon S. Ang. Ganyan din yan si Villar. Si Villar nga, anong kanyang partido? Oh, Nationalista Party. Kanya yan. Si Danding Kuwangko noon, siya ang founder ng Nationalist People's Coalition. Nang mamatay si Danding Kuwangko, pumalit sa kanya si Ramon S. Ang. Si Ramon S. Ang naman, RSA ng San Miguel, siya naman yung pinaniniwalaang nagmana kay Danding doon sa Nationalist People's Coalition. At itong si Rason, umano, ito rin ang nasa likod ng NUP. Ito naman yung kanyang grupo. Hindi man siya lantaran dyan, pero hindi naiiwasan na iugnay siya diyan. Kasi may mga activities nga yan na uma-attend siya. Pero syempre, i-deny niya yan na siya yung nasa likod ng NUP na yan. Pero tungkol dun sa sinasabi kay Barsaga, medyo hindi natin alam yun. Kasi tungkol na yun sa bribery na panunuhol na yan sa mga kongresista. Kay Barsaga na yon. Ako lang, ang sinasabi ko, si Rason ba mayroon talagang involvement sa politika? Hindi naman niya sa yung nakikialam sa pagpapatakbo ng gobyerno. Hindi naman sa ganun. Ito namang mga politiko, katulad ni Dan Fernandez, nung tumakbo siyang gobernador ng Laguna, natural, magastos tumakbong gobernador. Kailangan mo ng tulong ng mga negosyante. Hindi, ito, pwedeng humingi siya ng tulong kay Rason. Hindi natin alam. Hindi naman siyempre yan sasabihin nila. Pero normal lang naman sa politiko, hihingi ka ng tulong sa negosyante. Ang pinagbabawal lang, yung nakalagay sa election code natin, bawal kang humingi ng tulong, donation, contributions sa mga individuals or korporasyon na may kontrata sa gobyerno. Yun yung bawal. Anyway, yan yung tungkol dyan kay Rason kasi maraming nagtatanong sa atin tungkol dyan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.